Welcome po sa ating updates sa mga kaganapan sa Republic Avenue Segment 8.2. Personal po nating dinalaw ang ating mga relocatees kasama ang kinatawan ng mga ISA upang alamin ang kanilang mga kalagayan sa aktwal na relokasyon. Yung mga kabarangay, nandito po tayo ngayon sa Naik View dito sa Naik, Cavite. At binisita po natin personal yung ating mga kabarangay dito na na-relocate. Isa-isa po natin silang tatanungin kung kumusta na po yung kanilang kalagayan dito sa relocation site. Kung mapapansin po natin, halos iilan pa lang din po ang mga naninirahan sa relocation site na ito. Marami pa rin sa mga bahay na nakikita ninyo ngayon ay mga wala pang naninirahan. Pakinggan po natin ang mga saloobin ng ating mga relocatees sa kanilang mga personal na kalagayan. Tay, ano pong pangalan niyo, Tay? Kansiano Medrano. Kumusta po kayo dito sa relocation site matapos po kayong mademoli sa Barangay Bagbag? Oo, okay naman. Okay naman kami. Kasi lang, ang problema talaga, walang hanap buhay pa kami. Kasi wala yung hanap buhay ko. Dati may hanap buhay akong nagpo-contractor ako. Ngayon, wala. Sa bahay lang. Walang income. So paano po kayo, ano pang pangkabuhayan niyo dito? Wala pa. Wala pa kaming pangkabuhayan. Meron po ba kayo ditong kuryente at saka tubig? Meron ho. Meron na. Kami nagpakabit kami. Pero magkano ko natin? 3,000 bali 1,000 sa ilaw, sa tubig, ganun din. Kumusta naman po yung tubig nyo at saka ilaw? Ang pa namin ilaw, mahina nga lang, hindi nga kami makagamit ng rep, ng washing machine. Hanggang pan lang, yung ilaw lang. Bakit po hindi kayo makagamit ng rep tsaka... Mahina, madami sinusupply ng kondito yung nagpapailaw. Pero ang metro nyo kasi sub-meter, hindi po siya metro ng Hindi sa amin. Meralco. Kumusta naman po yung nyo, singil sa inyo sa ano? Sa tubig, per cubic, 70. Sa ilaw, magkano? 25 ano? 25 sa ilaw? Oo, 25. 25 per kilowatt hour. Yan. So ano pa pong problema nyo dito sa relocation site bukod sa tubig ilaw? Yeah, ang gusto lang namin, Walang hanap buhay. ang gusto lang namin, makabitan kami naman ako ng tubig ilaw ng sarili namin. Para Ano pong pangalan nila? Mary Ann po. Gandang tanghali din po. Kumusta po kayo dito matapos po kayo i-relocate mula sa Barangay Bagbag? Okay naman po. Kaso lang po, ang problema lang po namin, kuryente, tapos yung tubig. Ang kuryente po kasi namin dito medyo mahal. Gaano po kamahal? 25 sa kada kilowatt ng kuryente. Yung tubig naman po namin, 70 per cubic. Ano po ba yan? Yung ilaw ninyo at saka yung tubig, ano po ba yan? Sub-meter po ba yan? Submeter po. Pero nakapag-apply na po kayo? Sa kuryente, wala pa yun yung pinilapang pa lang natin kung form nung sa barangay. Wala po. Okay. Sa tubig, wala po. Kung sa tubig po, kasi ano lang po yun. Parang ano po, solar. Okay. Solar po yun. Sa tubig. Medyo mahal po. So ano, wala na po kayo ibang problema dito Bahay, sa... okay naman po. Kaso nga lang, yung pamasahe namin palabas, medyo mahal kasi yung tricycle, 25 po palabas dun sa papuntang school. Bawat Bawat isa. estudyante po. Yun nga lang, medyo malayo palabas. Sakayan, tricycle. Trabaho po, kumusta po trabaho niyo dito? Trabaho, okay naman po. Yun nga lang kasi ang trabaho ko medyo malayo dito ako sa Manila. Mahal lang pamasahe. MOA? Opo. Medyo mahal lang po ang pamasahe. Pag palabas, tricycle, papuntang San Roque, ano siya, 90 pesos. Pag San Roque naman to pa Pitex, yun nga, 90 pesos, 90 pesos din po. Medyo mahal talaga. Pag balikan ko naman, 400. Yung kung mapapansin niyo po mga kabarangay, meron ng mga transformer yung mga poste. Halos lahat, kaya lang ang tagal daw ng aplikasyon nila sa Meralco, kaya nagtitiis sila dun sa submeter na pagkamahal-mahal. So sana ma-actionan to ng ng NHA at ng LGU. Mahirap ang kalagayan ng ating mga relocatees sa relocation site. Kaya bago sana ilipat ang mga apektadong pamilya sa resettlement site, ay mayroon ng tubig at kuryente. At tiyakin din na malapit ito sa lahat ng mga basic social services.
Maria Cristina Danyas. Kumusta po kayo matapos po kayo ma-relocate dito sa relocation site mula sa barangay natin? Okay man lang po. Kaya lang, yung problema namin, yung ilaw. Bakit ano pong problema sa ilaw nyo? Mahal ang kilowatts. 25. Yung tubig, Yung tubig, 70 per meter. pero nakapag-apply na po ba kayo ng tubig at saka ilaw? Opo. Doon pa sa Quezon City pa po. Doon pa lang pininosis na. So, ano daw po ang dahilan bakit hindi pa po kayo nakakabitan ng Hindi kontador at saka ng ano ng ganun. Kasi puro lang follow up yung mga kasama namin dito. sino daw po ang dapat nag-aasikaso nun? Hindi ko alam kung sino. Nag-aantay lang kami kung kailan kami kabitan. Kumusta naman po yung kabuhayan nyo dito? Okay naman. Eto, may konting tindahan. Kumikita naman po. Wala pa, sir. Ang hirap. O, di mo, wala pang katao-tao. Nagluluto ako ng merinda-merinda. Nasa labas lang ako nagluluto ng uling. Ang hirap po. Bakit po uling? Kala ko may kuryente na po kayo. Ay, hindi ako pwede ng kuryente, sir. Mahal. Napakataas. Hanggang uling lang ako, pero may iski ako. Pang luto ko ng merinda, uling. Salamat po, salamat. So, kumusta po kayo dito matapos po kayo mailipat dito sa... Okay, ang problema lang, malayo sa school, mahal ang pamasahe. Gaano po kalayo yung eskwelahan ng mga bata? Ewan ko pag nilakad ko kasi isang oras Tapos pag pamasahe papunta roon, 75. Pabalik mo, 75. Pag sundo mo ulit, 75. Saka malayo po sa palengke yun po. Pero kung sa tirahan naman po, ilaw, wala pa yung tubig, ganyan. Ano pong ginagamit yung ano? Submeter pa po. Submeter. So, magkano po ang ano? Ang singil sa inyo sa kuryente? 20. 25 at 20 sa inyo. Iba-iba pala dito, no? Yung tubig po ninyo, 70 per cubic meter. So ano pong pinagkakakitaan nyo ngayon dito sa relocation site? Wala, ito lang po. Itong maliit na tindahan. Okay naman. So yung bahay okay naman, no? Kumpara dun sa... Ano lang kasi malayo sa palengke, malayo ang sinte, hindi ko alam ang sinte. Hospital din, hindi ko pa rin alam. Kailan po ba kayo nalipat dito? Nung ano po, April 30. Nung April pa lang. Kayo po yung huling batch, ano? Okay po, salamat. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Hapon, okay naman po. Ano po pangalan nila? Marita Bolito po. Kumusta po kayo dito? Kailan po kayo na-relocate? Nung, June. Ay, April 30 po. April 30. Opo, magdadalawang buwan na kami. Okay. Kumusta naman po kayo dito matapos po kayo ma-relocate? Okay naman po, kahit papano. Gaano po kayo ka-okay? medyo okay lang po. Medyo. Karadating lang din kanina ng anak ko, dang pambagahe. Dito na kasi titira yung isa kong anak, hindi niya may baby. So ano pong pinagkakakitaan nyo ngayon dito? Wala po. Bakit po wala? Wala naman kaming kita dito, wala naman po akong trabaho. Binibigyan lang po ako ng mga anak. Ako yung mga anak nyo po ang... So kumusta naman? May kuryente naman po kayo dito? Ano lang po, submeter pa lang po. Submeter. So lahat pala kayo dito ay puro submeter. Isang hilera. So kumusta naman po ang bill ninyo? Okay naman po kasi dati mag-isa lang naman ako. Na lang 200 plus yung isang buwan. Pero tubig din, ganun din, 200 plus lang din. Kayo dito sa relocation site? Okay naman po, medyo nakakaraos na rin. Oh, mukhang maganda yung ano nyo, grills nyo. Tubig ninyo tsaka kuryente ay parehong submeter pa rin. Sa meter pa rin. Balita ko nga parang nag-ano yung meral ko ngayon. Pinapatanggal daw itong aming submeter. Bawal daw ito. So ano pong gagawin? So mamadaliin po nila yung pagkabit ng Meralco nyo? Wala pa naman kami mga transformer dito Oo, wala pa.
Pero doon po sa labas may mga transformer na po, di ba? Oo, yung mga taga doon yan. Ay, yung sa amin. Oo, kanila walang ano eh. Oo. So pag tinanggalan kayo ng submeter, di wala talaga kayong... Pero tatanungin ko muna si yung nagkabit niyan, si Mang Proseso, kung talagang pwede tanggalin o bawal talaga yun. Tsaka lang tatanungin. Hindi dapat. Kasi nasa kanya, yung metro, yung kuryente galing doon sa metro. Makikiusap din ho kayo kasi paano naman po kami? Kumusta po kayo dito sa... Ano pong pangalan nila? Criselda, Marian. Kumusta po kayo dito matapos po kayong ma-relocate mula po sa Barangay Bagbag papuntang Naik? Okay naman, kaso mahal yung mga tubig, kuryente. Gaano kamahal? Ay, 25 kilowatts kami. Ayun tubig. 70 per cubic. Magkano ang inaabot ng bill nyo? 1.6. 1.6 sa isang buwan? Ano lang gamit nyong sa bahay? TV, ventilador. Yun lang. Tapos ilaw. Yung rep, hindi din gumagana, bawal. Hanap buhay. Sa Quezon City pa rin. Bumabalik yung mister mo sa Quezon City. Ikaw mismo. Ang buong pangalan nila. Ako po si Asuncion S. Vera. Ang mahirap po dito yung kabuhayan, ilaw, 25 per kilowatts, tapos ang tubig, 70 pesos per cubic. Tapos ang walang hanap buhay, hindi ka mukha sa ano. Tapos yung problema pa dito, yung mga kailangan namin na sa dire-request namin sa developer, yung ilaw, tapos yung tubig ko barado. Nagpa-installation ako ng panibago. Humingi nga ako sa developer kahit na yung mga ano lang, yung tubo para ipasabay ko na sa paggawa. Umuulan. Pupunta raw dito, hindi na mapupunta. Ano na, 3 linggo. Kaya nahirapan akong mag-akit dito, mag-igib-igib. Bakit ano pong nangyari sa metro ng ano nyo, tubig? Barado yung sa loob, may leak. Barado yung mismong loob. Pagka nung kinabit, ikot lang ng ikot yung ng kontador, di sayang lang pinaputol ko. Nagpalagay ako ng Panibago. another 180 naman yun. Hmm. Ang ilaw namin dito, 2.5 plus 200 to 7. Tapos, Ano pong yung plus? yung servisyo daw nila yun. Bukod po sa yung 2.5 na binayaran nyo, yun yung konsumo nyo. Hindi, yung pagpapakabit ng ng submeter. Yung nagpakabit kayo ng submeter ay 2.5 yung binayaran ninyo. O tapos yung another 200 daw, kaya 2.7 lahat. Hindi ka mukha nung first bat na sa 95, 1.5 lang ang tubig nila, 1.5 din ang ilaw nila. Hmm. Kami kasi tatlo kami dito na tigto 2.5 tapos plus 200. Kaya medyo mabigat din. So ano pong kabuhayan nyo ngayon dito sa relocation site? Wala kaming kabuhayan dito. Tsaka ang mamahal ng bilihin, ang layo pa ng palengke, 120 ang pamasahe. Kailangan mag-aya ka ng 4 para 30 kayo papunta sa... Sabay-sabay. Oo. Pag ikaw lang mag-isa, 120. Kaya mahirap din dito kung may anak ka. Ang layo ng eskwela, 25 pesos ang pamasahe. Sino pong kasama nyo ngayon sa bahay? Sa ngayon ako lang. Pinupuntahan lang ako ng anak ko dito. Nasaan po yung mga anak nyo? Isa lang anak ko, nagtatrabaho Saan po nagtatrabaho anak nyo? sa Ortigas. Ortigas. O sa East West ba? Akala ko sa Bagbag din Hindi. Kaya mapasok. umuo pa rin kami doon. Kaya nga sabi ko, pagka July nga, sabi may payoff daw ng senior. Hmm. Tinatapos ko lang to para umuwi ako doon. Kailangan ma-close muna to, no? Oo. Kasi kahit may grills, pagka alam nilang nilalagari nila eh. Kaya siguro pagka pumunta ako doon, babalik agad ako dito. Yun ang balak ko. Kung sa maganda dito, kasi presko, walang amoy kanal, tsaka malawak ang lalakaran mo. Hindi ko pa nga rarating lahat yung bawat street dito, ang lawak. Hmm. Kaya maganda dito kung talagang mapupuno, ang improvement. Ang problema lang namin dito, ilaw, tubig, yun talagang number 1. Plus yung pagkain, minsan Lucky Me, iklog. Di po, isa lang nagtatrabaho sa amin eh.
ano talagang mamumuhay ka ng lalo, paano yung walang trabaho? Walang pinagkakakitaan. Kaya mahirap sa ngayon. Alam naman namin sa una mahirap, pero talagang hirap-hirap. Sige, magandang hapon po. Sino po sila? Si Karen Balistoy po, relocate po ng Galing Magbag. Index relocate, nandito sa Nike Residence. Kumusta po kayo matapos po kayo ma-relocate dito? Okay naman po yung bahay, wala namang issue, maayos at malinis. Ang medyo lang po, ang kuryente, medyo matagal makabitan. Yung sa tubig din po, puro igib-igib lang, wala pa talagang solid na plano kung ano yung ipoprovide ng NHA na supply ng tubig. Then sa kabuhayan po, medyo walang rito kasi marami ng tindahan, then medyo magdulong location kami, so medyo mahirap magtinda-tinda din. Then yung kuryente din kasi limited lang yung gamit dahil naka-submeter lang kami. Hindi pwedeng gumamit ng ibang appliances. As in tubig, ilaw tsaka electric fan lang. Then sa facilities naman po or sa school, medyo malayo talaga siya. Kung sasakay ka pa ng tricycle or magpapaservice ka. Although may plano silang magpagawa ng elementary tsaka high school dito, medyo malabo pa yung hindi pa talaga concrete yung kailan yung pagpapagawa. Then yung iba, lumuluwas pa rin ang Manila dahil nandun yung trabaho, walang ma-applyan dito dahil medyo malayo nga sa bayan. Then hindi alam kung paano mag-start. Hindi alam paano mamumuhay kasi walang tubig na tuloy-tuloy, wala rin yung kuryente na talagang makakabitan ng mga ref or kung ano mang appliances na pwedeng pangkabuhayan, freezer, ganun. Wala. So parang medyo adjustment period pa para sa lahat. Hopefully, matugunan din ni NHA yung mga pangangailangan ng mga relocates. Yun lang naman po yung expectation. Hanggang kailan ang ganitong kalagayan ng ating mga kabarangay sa mga resettlement site? Sino ba ang dapat managot? Sino ba ang may malaking responsibilidad dito? Nagtagumpay nga ba ang mga tao? O tagumpay lamang ito ng gobyerno at ng mga kapitalista? Magandang hapon po. Ano pong pangalan nila? Huwag na yung tunay kong pangalan. Marangel. Ako po si Marangel. Tunay na ba yan? Kumusta po kayo simula nung nailipat po kayo dito sa relocation site? Ang una kasi, hindi maganda. Kasi marami dito kaming inabutan na yung mga bahay, maraming problema. Maraming sira. Hindi na yung mga developer ang hirap kontakin. Pag tinawagan, puro pangako ang ipapangako sa amin, sige pupuntahan na ayusin. Hindi naman nila agad inaayos. At takot-takot na follow up bago nila nagawa. So ano pong ginawa nyo? Ganun nga, pinupuntahan na yung developer. Kung minsan nagsasawa na kami na lang ang gumagastos, kami ang gumagawa. Pinapagawa na lang namin, binabayaran namin yung gumagawa. So nung lumipat po kayo dito, may kuryente na po kayo tsaka tubig? Nung lumipat kami dito, wala pa kaming tubig at ilaw. Meron sa aming nag-offer, nakakabitan nila ng submeter, pero nasindikato kami kasi naghingi sa amin ng down na 500 na wala ng balikan. Tapos pag kinabit yung submeter, isang submeter 500 ang bayad. Kaya bali kami, 4 kami mag-iina, ang binayaran namin 4,000. Tubig po, kumusta yung tubig niyo? Ang tubig, noong una bumibili kami, 3 piso isang container. Kasi matagal bago kami nalagyan ng metro. 7 months bago kami nalagyan ng sariling metro. Ilan taon na po ba kayo dito ngayon? 1 year na kami nung 25 nitong June. So wala pa rin kayong nakabit na na kuryente kan? Nakabitan na kami ng kuryente nung 25 lang nitong June. 1 year bago kami nakabitan. Isang taon. Isang taon. So kumusta naman po yung kabuhayan nyo dito sa relocation site? Yun ang problemang malaki. Kasi wala dito na pagkakakitaan. Katulad niyan,
Nagtayo ako ng tindahan. Sino bibili sa akin? 6 lang kami na bahay dito na may nakatira. Karamihan ng mga nakatira dito nasa Quezon City kasi nandoon yung kanilang hanap buhay. Wala kasi ditong ganong pagkakakitaan. So paano po yung tindahan nyo kung wala akong bumibili? Sabi, kinakain na lang namin. Kaya laging nag-aabono ng puhunan. So ano pa pong tingin yung kailangan pagbutihin dito sa relocation site ng gobyerno? Ang kailangan talaga namin, magkaroon dito ng mapagkakakitaan kasi yun ang number 1. Lalo na yung mga ibang magulang, mayroon silang mga mag-aaral na mga anak, yung pambaon sa school araw-araw, pamasahe. Sobrang mahal ng pamasahe dito. Pag ikaw ay namalengke, ang bayad ng isang tao, 35. Babayaran mo yung 4 na tao pag wala kang kasabay, di 140. O pagbalik mo na naman, pag may dala ka, 150 yung sisingilin sa iyo. Kaya sa pamasahe pa lang, naghihirap na yung mga tao. Malayo po ba ang eskwelahan dito tsaka palengke? Malayo, napakalayo. Hindi pwedeng lakarin. Ano po ang mode of transportation dito? Ng alin? Yung mode ng transportation, ano pong sinasakyan dito? Tricycle. Kung minsan, ngayon meron na dito ngayong yung nag-grab na motor na ang singil niya sa isang tao, 30. Hanggang bayan sa natin. Mas mura ng 5 piso. Mas mura na 5 piso. Kaya lang pag uwi, hindi ka na sa kanya pwedeng sumakay kasi meron ka ng mga dala. Maobliga ka na mag-tricycle. So kumusta naman po kayo dito in terms of security ng lugar? Para sa security, mahirap dito kasi napakarami dito magnanakaw. Ultimo tsinelas, mga panty, ninanakaw. Baka walang panty. Grabe, mahirap na yata talaga eh. Marami na ho kayong kaso dito na mga relocates natin na nakawan. Marami na. Kauna-unahan na nabiktima dito si Aldrin Laguna. 2 linggo pa lang kami dito. Napasok yung bahay niya. Nakuha sa kanya 7,000 sa cellphone. Ay, matindi yung mga magnanakaw kasi ini-sprayan nila yung tao kaya hindi nalalaman na kukuha yung napapasok yung bahay. Nare-report naman po yan sa barangay. Kaya lang ng time na yun, hindi kami nakapag-report dahil hindi pa namin alam kung saan ang barangay dito dahil bago pa lang kami noon. Saka ang isa pa namin problema dito, yung kapitan dito, hindi man lang kami nasisilip dito. Bakit po kaya? Dito, hindi namin alam. Baka dahil hindi pa po kayo botante niya. Siguro, ganun nga siguro. Kaya kahit naman hindi butante, Dahil dito na po kayo nakatira. kami, puntahan man lang nila kung ano ba yun, kumustahin nila kami, okay, ganun, di ba? Ngayon naman, paggabi, mayroon dito umiikot na mga guardian, 9:00, ang kaso, puro naman babae yung umiikot. Ano magagawa nun? Kung halimbawa may gulo, mas maganda pa kami na lang nandito. Mas may magagawa kami kaysa sa kanila. Kasi sila dadaan lang. Magandang gabi lang po. Diretso na. Hindi man lang magtanong, ano na ba mga problema niyo dito? Di ba dapat ganun? Ang nangyayari na lang ngayon, simula nung aking nag-black leader, kami lahat ng mga black leader, meron kaming GC. Pagka may problema, doon na lang kami nag-ano sa GC. Paano yung problema? Kaya example, halimbawa, kailangan na ambulansya, pag-check ako doon, sila na yung tatawag na ambulansya, gano'n. Gano'n na ngayon. Ayoko nga sanang tanggapin yung black leader kasi noong una naging problema niyan eh. Ayaw kasi ako ng iba dito, may tao dito na ayaw ako mag-black leader, gusto siya. Ang problema naman, wala nang din man siya dito nakatira. Yung iba dyan, gano'n din. Nung bandang huli, nagdesisyonan sila na ako na lang kasi hindi nila kaya. Kasi wala sila dito eh. Kaya marami ako naging problema dito noong una na dumating dito. Ngayon, ayan, black leader. Pero ako ngayon, pag may problema, ako na lang ngayon ang mag-ano ng problema sa kanila. Tulad niyang nagkabit ng kuryente. Halos wala sila dito lahat. Ang mga susi dito, kami 2 lang ginisa ang may hawak. Ayun, kami yung nagbubukas ng bahay pagka mayroong mga bubuksan. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Jenessa Tejada. Kumusta po kayo simula nung na-relocate po kayo mula po sa atin sa Barangay Bagbag dito sa inyong relocation site? Ano po yung mga
naranasan ninyo dito? Okay po ba kayo dito? Okay naman po, kaso ang problema lang po yung hanap buhay. Kasi kagaya ko po, asawa ko lang po yung naghahanap buhay. Doon po siya sa PUC naghahanap buhay. So, kami po naiwan dito ng para po makaharaos po kami sa araw-araw namin pangailangan. Mhm. O kumusta naman po yung ano nyo dito, yung connection nyo ng kuryente, ng tubig? Sa kuryente po okay na po kasi nagkaroon na po kami ng sariling kontador. Hindi na po yan submeter. Hindi na po submeter. Hindi po kagaya dati, sakripisyo din po kami kasi po minsan nagbibill po ako ng minsan nakabot ng 2,000, 1,700. So, syempre po, imbis na pang ano na lang sa mga anak ko, doon pa po napupunta. Pero ngayon po, napapasalamat kami kasi nagkaroon na po kami ng sarili. Kailan po kayo nagkaroon ng kuryente? Noong 26 po, Itong June lang. opo, So, ibig sabihin hindi pa kayo nagbibill. hindi pa po. By days pa lang po yun. Yung tubig po ninyo, na mayroon na kayong sariling tubig, Meron na po, pero yung problema lang po kasi sa tubig, hindi po ka nais-nais po kasi yung amoy ng tubig. ano po ba ang concessionaire nyo dito? Manila Water, Maynilad o Prime Water? Lawas ka po yung tubig po. Pero ano lang po, tinitaste na lang po namin. Pero sa totoo lang po, ang laki po yung bill ko lagi sa tubig. Kagaya ngayon, 1,200 po yung bill ko. Hindi ko po maintindihan ba't ang laki. Kami lang po. Binanggit nyo po kanina na hindi ka nais-nais. Ano po, bakit po hindi ka nais-nais yung sa tubig? Hindi po maganda yung amoy kalawang po. Hindi po siya pwedeng kahit ipang sabaw, ipanghugas po ng bigas o mga gulay. Hindi po pwede talaga kasi dumidikit po yung amoy kalawang talaga. So saan nyo lang po siya ginagamit? Pang buhos-buhos lang? Pang buhos-buhos lang po. Tapos, no choice naman po kami sa pagpaligo pa rin po. Tapos, yung sa mga ano po namin, yung mga importante na pangkain po, sa mineral po kayo. Kaya magastos po talaga kami sa mineral water. So nag-ano pa po kayo, no? Bumibili pa kayo ng mineral water? Opo. Ano pa po? Kumusta naman po yung pag-aaral ng mga anak nyo dito? Okay naman po. Ang problema lang po kasi, napakalaki po ng pamasahe nila. Pero sa ngayon po, kahit pa paano, kasi may service na po sila, bali ang 50 a day po sila, kada isa. Mas okay na po yun kaysa sa dati na araw-araw ang pamasahe nila. Kasi minsan po 35 ang pamasahe nila. Hindi po pares-parehas, minsan 30. Ngayon po, fix po sila sa 25. Bali, 50 a day po sila every. Ilan po ang estudyante nyo? 3 po. 3, di malaki-laki rin pa yun. Ha? Kaya nga po. Sa totoo lang po, nung lumipat po kami dito, parang nung nagkaroon kami ng sariling bahay, parang una po masaya ako, pero parang ngayon po parang kalahati na kasi parang ano po kasi yung mas malaki ang expenses dito kaysa yung nangungupahan kami. Although na lahat sa nangungupahan, lahat labas ng pera, ang iniisip ko kasi pag magkaroon kami sariling bahay, wala kaming bayad sa upa, pero parang mas malaki po ang expenses namin dito. Kasi lahat po dito labas po talaga. Lahat binibili, pamasahe, lahat mahal po talaga. Hindi kagaya po sa Maynila, ang school po pwedeng lakarin. Dito hindi talaga pwedeng malakad, dahil malayo talaga. Delikado rin po sa mga bata dahil gawa nga po ng dadaan po sila sa gubat. Lalo na yung isa kong anak na babae, pang gabi na po nakakauwi, minsan 7:30. Siyempre yung bilang magulang din po nag-aalala din po kami. Kaya mas kahit kapos po minsan, mas gusto na lang po namin na ipa-service para sa safety nila. Ito ba ang gusto nating kalagayan ng ating mga kabarangay sa mga resettlement site? Naririnig po ba natin sila? O nagbubulag-bulagan lang tayo habang dilat ang ating mga mata? Magandang hapon po. Pwede po kayo magpakilala? Ay, ako po si Beta Licilia, taga Bagbag dati, na na-relocate po dito sa Naikabite, Christoph Heights. Christoph, ito po, no? Ako. Kumusta naman po kayo dito matapos po kayo ma-relocate dito sa Christoph Pay? Masaya na medyo may kaakibat na problema kasi wala po kaming kuryente ng talagang sarili naming metro. Hanggang ngayon po? Opo. Ilan taon na po ba kayo na-relocate dito? Nung August 28 po kami, 2025. Okay. Isang taon na po kami ngayong August. Mag-anniversary na rin po kami. Sana po magkaroon na rin kami ng sarili naming metro dito. So ano po yung mga nararanasan yung problema dito sa relocation site?
Dito naman, wala naman pong masyadong problema dito kasi ang kaharap po naming bahay ay mga ano po yan, mga workers ng mga construction workers yan. So, yan po ang kanila, mga barracks. So far, wala pang mga kami masyadong encounter na problema dito. Medyo tahimik po dito sa lugar dito. Ang problema ko lang po ay nung umikot kami doon sa likod ng bahay na ito, nakita po namin may 3 jalousie na natanggal. Nag-worry ako kasi sa likod lang po namin yun. Nireport ko po yun doon sa kamag-anak ni Lisa, Mimi, may-ari ng bahay. Nag-worry po ako kasi sabi ko na baka next na rin tayo dito kasi pinatingnan ko nga at naghalughog po yung, hindi ko alam kung magnanakaw o, pero nabalitaan ko po yung malapit na kapilya. Ang balita ko ay may nakuha sila pero wala akong masyadong idea. Apo. So tinignan ko na rin po yung likod namin. Ayun pong ano namin, yung likod, mukhang nasira po yung alulod. Nung una po, hindi na po siya sira kasi nalagyan po nga namin siya ng ng yero. So kung makikita nyo doon, yung yero nakapako pa. Tapos nakababa na po yung alulod. So may tendency na mayroon po umakyat din po sa bubong namin. So security po yung isa sa problema niya dito, Opo, no? security. At the same time talaga yun nga pong... Pero yung kumusta po yung ilaw nyo ngayon? Ano na po yan? Sarili nyo na pong kontador yan o hanggang ngayon po ay submeter pa? Submeter po kami. Magkano po per kilowatt hour dito? 28 per kilometer. Per kilowatt hour? Ang laking ano po, no? Oo. Tapos may system loss pa ho yun. Ano pong ibig sabihin? Bukod pa po yung sa Bukod pa po 28, yun sa may additional sa pa. nagas na konsumo namin, meron pa silang system loss. Para saan daw po yung system loss? Yun daw pong na lulugi na hindi ko masyado maintindihan. Parang Meralco din po, ano? Po, may system loss. Kumusta naman po yung sa tubig ninyo? Tubig naman, okay naman po. Hindi naman po katulad ng iba na Malabo po, to be honest. yung iba po kasi na relocates natin sa ibang subdivision ay namang problema sa tubig dahil mabaho daw po yung lumalabas. Oo, nawawalan po. At the same time, medyo malabo po talaga. To be honest, hindi talaga siya pwedeng inumin. So saan po kayo kumukuha ng pang-inumin nyo at saka Bibili po kami ng mineral water. sa labas pa po. Opo. So kumusta po yung transportasyon po nyo dito? Medyo mahirap po. Hanap buhay, kumusta po? Wala po kami hanap buhay dito. Umaasa lang po kami sa aming pensyon at tinutulungan kami ng mga anak namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Ilang taon na po, mag-isang taon na po yung rep ko, hindi ko ginagamit dahil nga doon. Bawal daw pong gamitin. Opo. Kasi nagre-reklamo din yung ilaw. Kumukuti-kutita pag ginagamitan mo ng... So kailan daw po kayo planong kabitan ng talagang kontador ng Meralco ninyo? Tinanong ko po yung developer, ang sabi, wala pa raw. To be honest po, dyan sa may labas dyan, meron na pong Meralco dyan May mga orange na po ng mga wiring dyan. So hoping po kami na bago kami mag-isang taon, magkaroon din po kami ng linya ng Meralco namin. Yan po, salamat po. Apo. Magandang hapon po. Pwede po kayo magpakilala. Ako po si Rina Caballero, relocatis po from Barangay Bagbag, Quezon City, dito po sa Nais Barangay. Ay, di po sa Barangay Bagbag, Nais. Kumusta po kayo matapos po yung mailipat kayo ng NLEX o ng NHA dito after po na mademolish po kayo dun sa Barangay Bagbag? Kumusta po kayo ngayon? Ano po yung mga pinagdaanan nyo bago po kayo... Sa ngayon po, okay naman po kami. Pero nung first day po, talaga po, nahirapan ako, lalo na po yung itong block 22.7, ako po yung pinakamaswerte na walang kuryente. Bukod po sa mga na-relocate. Bukod po, dito po kasi sa side na to, ako lang po talaga yung walang linya ng kuryente. Lahat po sila meron. So, nagtiis po ako ng ilang days bago po ako magkaroon ng ilaw. So, nag-ano po ako ng kuryente. Ako na po yung parang nag-volunteer na po ako pumasok
para makabitan po ako ng sarili kong line. Nag-process po kami ng papel sa NHA DASMA. Bali, nagbayad po kami ng 7,500. Para lang po magkaroon kami ng sarili line ng kuryente. Tubig po, kumusta po yung tubig nyo dito? Sa tubig naman po, okay naman kasi po, yung unang araw, wala po kami live, pero mayroon po kami libreng igib na inano po ng parang developer. Doon po, basta po nag-iigib lang po kami pero libre. Tapos po mga 2 days, pinag-apply po kami sa DLB, doon po sa May Cristo. Tapos, nakabitan po kayo mga 1 week po ata. 1 week or 2 weeks po, nakabitan po kami na yun. So ilang taon na po kayo ngayon na katira dito ngayon sa relocation site? Bali, na-relocate po kami ng December 2 last year. Bali, almost 6 months po kami ngayon. So 6 months na po kayo ngayon. Opo. So kumusta naman po yung transportation dito, mga basic social services? Ang problema po ng karamihan, hindi lang po sa akin. Kami po kasi meron naman po kami motor. Yung po iba, talaga po mahal po sa pag po lalabas ka, mapipilitan po mag-tricycle. So ang service po kasi, pag palabas po hanggang bayan, talaga po mag-ano ka ng 100 pesos. Balikan po. Palabas, 1 way lang po yan, papunta pa lang po doon. Tapos po, kung gusto niyo po maghintay ng kasabayan, bali 35 each po at hanggang palabas lang po yun. Yun po. Tapos yun naman pong mga palengke, doon po talaga sa bayan po kami namimili. Dito po kasi hindi kumpleto. Meron po kami mini talipapa. Yan po sa may circle. Hindi naman po kasi kumpleto. So talaga po pupunta kami ng bayan para po mamili. Yun po. Sige, magandang hapon po. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Ros Ojongan, dati nakatira sa Katimunang Kaliwa, Pampang, Balinsis. Isa po ako sa na-relocate dito sa Naib, Cavite. Kumusta naman po kayo matapos po ninyong ma-relocate dito? Ano po yung mga pinagdaanan yung hirap? Okay naman, ang hirap lang dito kasi yung mga estudyante, malayo po talaga. Ang service po nila, 250 po isang libo. Saka ang hirap dito kasi walang hanap buhay. Ganun lang, pero kung masipag ka lang din magtanim-tanim, makakain ka talaga. Kailangan lang talaga dito sila. Nananawagan po kami sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan. Hindi po biro na inalis natin ang mga apektadong pamilya sa kanilang kabuhayan habang sobra-sobra ang kanilang nararanasang paghihirap sa relocation site. Ganito po ba ang sinasabi nating makataong pabahay at disenteng paninirahan? Hindi po kami titigil na magbantay, mag-usisa at makipaglaban para itulak ang kanilang mga karapatan. Tumutok lamang palagi sa aking Facebook page para sa kaganapan ng Segment 8.2.